Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Nasa panibagong era na nga tayo ng NBA. Kompleto na ang apat na team sa conference finals at wala dito ang mga players sa sila LeBron James, Anthony Davis, Steph Curry, Jimmy Butler, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan at iba pa na madalas na iparte ng conference finals. Ang dalawang team na nakapasok sa West ay ang OKC Thunder at ang Minnesota Timberwolves, dalawang team na parehong wala pang championship sa kanilang franchise. Habang sa East naman ang nakapasok ay ang New York Knicks at ang Indiana Pacers. Ang Indiana Pacers tulad lamang ng Timberwolves at ng Thunder ay wala pa silang championship sa kanilang team. Habang sa Knicks naman noong 1972-1973 NBA season pa ang kanilang huling championship. Ganun na nga katagal mga kaibigan. So definitely very exciting nga ito sa mga fans ng mga teams na nabanggit natin. Ang Minnesota Timberwolves ay pinapangunahan ng 23-year-old Anthony Edwards. Ang OKC naman ay pinapangunahan ng 26-year-old Shai Gilgeous-Alexander. Sa Pacers ay ang 25-year-old Tyrese Haliburton at 28-year-old Jalen Brunson naman sa New York Knicks. So lahat nga ito mga kaibigan less than 30 years old. Napakabata pa nga ng mga star player ng apat na team na naka-conference finals na. And it's good to see as a fan ng NBA at hindi lang ng isang team na may development sa liga at umaangat na ang mga bagitong player. At alam nyo ba mga kaibigan na sa unang pagkakataon sa history ng NBA ay magkakaroon tayo ng bagong kampiyon sa 7 magkakasunod na taon? Mahirap na nga talaga na maging dynasty sa bagong CBA ng NBA ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Giannis Antetokounmpo. Nilabas ni Chris B. Haynes ang balita na tinawagan na ng Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo at ngayon ay nakaset na ang kanilang meeting mid next week upang pag-usapan kung ano ba ang daan na gustong tahakin ng Milwaukee Bucks at ni Giannis moving forward. Ang gusto lang nga ni Giannis ay ang mabigyan ng team na may kakayahan na makipag-compete para sa championship. Subalit kung mag-decide nga ang Bucks na hindi nila ito kayang ibigay kay Giannis next season at gusto na nilang mag-rebuild, magkakaroon na nga sila ng conflict of interest. At kapag nangyari ito, ay dito na nga posibleng mabuksan ang pinto para sa isang blockbuster trade kung saan involve ang mga team sa tulad ng OKC Thunder, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Miami Heat, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at iba pa. Kahit nga sinong team kung sasabihin ni Giannis na gusto niyang maglaro dito ay gagawa ito ng paraan para magkaroon sila ng espasyo para sa kanya. Dahil sino ba naman ang ayaw sa isang player na nasa gitna pa ng kanyang prime, 2-time MVP, Defensive Player of the Year, Finals MVP, may championship experience at bigay todo sa bawat laro. Kung ikaw nga ay isang franchise, ang player na gusto mo ay tulad ni Giannis, masipag, unproblematic sa labas ng court at talagang ginagawa lamang ang kanyang trabaho. May old school mentality nga ito mga kaibigan. So maghihintay lang tayo sa resulta ng meeting na ito at malalaman na natin kung posible bang matrade si Giannis next month sa NBA draft. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?